ng vacay o bakasyon pero short ang iyong budget? Pues, kulayan natin ang inyong mga drawing mga best dahil may isla sa Quezon Province na malapit lang. Where na you ngayong summer? Boracay? Batanes? Siargao? Mga best, hindi na kailangan lumayo. Dahil lahat halos ng ganda ng mga islang ito, meron din sa Quezon Province lang. Tsak, kayo'y mahuhumaling sa Humalig Island. Ang Humalig Island ang pinakamaliit na munisipalidad sa probinsya ng Quezon. The adventure begins pagsakay ng bangka mula sa Real, Quezon. 4 hanggang 6 na oras ang biyahe, depende sa alon. 400 pesos ang pamasahe. At iisa lang ang biyahe araw-araw. Ang mga bangkang ito para talaga sa cargo. Pero dahil meron ng mga turistang pumupunta roon, isinasakay na rin sila ng mga bangka. Dati ma'am, ang kinakarga po namin ay kupra. Tapos po yung mga kahon, yung mga paninda. Ang mga bangka, meron parang mini second floor para sa mga gustong makaidlip sa biyahe. Meron din silang simpleng free lunch na ang naghanda, crew mismo. Makalipas ang 4 na oras na paglalayag, bubungad ang malaparaisong ganda ng Humalig Island. Ang dagat sobrang linaw. Pero ang talaga raw ipinagmamalaki nila rito, ang kanilang golden sand. Na sa sobrang pino, lulubog agad ang paa ng sino mang tatapak dito. Sa mga gustong libutin ang mahigit 5,000 hektarya ng isla, sa halagang 600 pesos lang, pwede kang mag-day trip sakay ng habal-habal. Pero ang tunay na ganda ng isla, nagpapakita lang daw sa kabilugan ng buwan. Sakto namang pa-full moon nung dumating doon ang aming team, kaya nag-abang sila. Hi everyone! Welcome here at the Hidden Paradise of the Sun, Humalig Island, province of Quezon! Maya-maya pa, ang buhanginan unti-unting nagbago ng forma. Bumungad ang sand ripples. Para siyang disyerto, para kami nasa Middle East, makikita mo, puro buhangin, tapos doon makikita mo yung dagat. Sobrang ganda niya kasi parang nasa nasa ibang bansa. Isa sa Instagrammable spots. Ang beach na ito, nakaharap ito sa Pacific Ocean, kaya naglalakihan ang mga alon na humahampas pa sa reef. KMJs na yan! Kung low tide, pwedeng maglakad sa mga katabing isla. Actually, ma'am, ayaw namin maglangoy pag ganyan kasi mabato. Gusto namin sa walang bato. Pero yung mga turista pala, tuwan-tuwa sila sa rock formation. Yung sandbar, wala lang po sa amin yun. Yun pala maganda na sa turista. 5 minuto mula sa Kanaway Beach, mararating ang kanilang mini Boracay. Ang Alog White Sand Beach. Ang buhangin kasi rito, hindi golden, kundi puti. At ang tubig, aqua blue. 30 pesos lang din ang entrance fee. Nakilala ng aming team ang magkakaibigang ito na dumayo pa mula sa Laguna para raw lunurin ang kanilang stress. Kalmado ang dagat. Perfect for swimming. Budget namin per head is 3,500. Sa amin, sulit na siya kasi yung 3,500 budget kasi pang 3 days lang yun. Eh kami naka 4 days kami dito. Plus, we make sure na kahit tipid yung budget namin, hindi kami tipid sa adventure tsaka sa memories na meron.
mula sa Kanaway Beach, mararating ang kanilang Little Batanes, ang Lingayen Cove. Ang mag-asawang Riza at ang Scottish na si Douglas, dito napiling mag-summer vacation. Born and raised Humaligan kasi si Riza, habang first time naman bumisita rito ng kanyang asawang si Douglas. When I see this, I think it's paradise. It's just laid back, it's just so nice. Kung golden beaches ang iyong hanap, ang pinakapaborito rito ng mga turista, ang Salibungot Beach, kung saan perfect ang kombinasyon ng golden sand at rock formation. We have Humalig! Napakaganda rin ng ilalim ng Humalig Island. Ang grupo nga ng free divers na ito na dumayo pa rito mula Maynila, underwater ang gustong exploration. In-expect namin na untouched yung lugar, hopefully walang illegal fishing, saka malapit sa Pacific. Siguro makikita mo yung diverse ng marine life sa lugar. Kapag pagod ka ng mag-island hopping, ano pa nga bang pinakamasarap gawin kundi kumain? Bagamat wala pa gaano mga restaurant sa isla, pwedeng magpaluto ng kanilang mga specialty from the sea, katulad ng lobster at unicorn fish o surahan na sariwang-sariwa. Sarap. Sobrang maliit na talaga. Budget-friendly ang mga kubo, 500 pesos per night. Karamihan sa mga may-ari ng mga resort, mga mangingisda rin o mga nangungopra. Maluwag na. Mga anak ko nagkaroon ng hanap buhay, naghahabal-habal, minsan nag-island hopping. Nakakatulong-tulong na rin sa amin. Hindi maikakailang mahirap ang pamumuhay sa isla. Nung unti-unti silang nakilala, malaking tulong ang turismo. Mga sumasakay lang po sa eroplano, sila lang po yung nakakakita. So wala pa namang Facebook noon. Hindi nila na-spread yung ganda ng Humalig. Nakatulong din daw ang social media para mang-engganyo ng mga turista. Dati po may tahimik lang, ngayon po may ano na. Masaya na po mga dahil dinadayo na po ma'am ng ibang tao. Sana nga po ma'am hindi maabuso dahil po ma'am ay matagal din namin iningatan. Ika nga ng mga taga-Humalig, sa wakas, nagmamarka na ang kanilang isla. Pakiusap lang nila, maging responsable sana ang mga dumarayo sa kanila para mapanatili ang ganda ng kanilang hindi na tagong paraiso.